Sa isang barangay ng Bulacan, Bulacan, may kababalaghan. Bigla na lang nagkandamatay ang kanilang mga hayop. Ang hinala ng mga residente, kagagawan ito ng aswang. Sa mga litratong itong ipinakita sa amin ni Matt, tila may mga kalmot, kagat at sugat ang katawan ng apat niyang biik. Ang isa nga, nakalabas pa ang bituka. Yung lumabas na sinasabing aswang, mga haka-haka ng kapitbahay o nung matatanda. Simula nung nakita nila yung pagkamatay nung baboy, yung mga sugat, doon na nila na sasabi na aswang daw ang pumatay ng mga baboy. Nito lamang nakaraang Setyembre, mahigit 30 bibi naman ng magsasakang si Kaigno. Natagpuan niyang nakasalansan, walang dugo at wala na ring buhay. Suspetsa nila ang may kagagawan ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng mga hayop dito. Isa raw aswang? Ayon sa kasambahay nila Matt na si Ason, aswang ang sumalakay sa mga alaga nilang hayop. Mga hating gabi, nagising ako kasi nga may inaaway na naman yung mga aso, tumatakbo hanggang dyan na ang takbo. Nung gabi raw kasi na namatay ang mga biik, may namataan di umano silang malaking aso na parang tao sa labas ng kanilang bahay. Mataas po mga ganun. Kamukha niya aso eh. Nag-iiba-iba po yung anyo. Kaya po medyo nakakutubang ko na baka aswang nga yung dito nung gabi. Ganito rin daw halos ang nakita ng 55 anyos na si Ka Junior sa labas ng kanilang bahay. Dito ko nakita eh. Dito sa lugar na to. Dito. Nakmaan ko ng itak. Nung pag-akma akong ganun lumalapit sa akin at akmang dadambahan ako eh. Wala nung maging bata ako hanggang sa ngayon imedad ako ng ganito ang edad ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking aso na itim na itim. Sa totoo lang, ako'y natatakot. Sa totoo lang, gabi-gabi. Meron yung lahat ng kutsilyo namin, itak. Dala-dala ko sa loob ng bahay namin. Kasi hindi ka nakakasiguro eh. Noong una, hindi ko siya masyadong binibigyang pansin kasi aswang parang sabi ko parang hindi naman totoo. Pero kasi parang sa kwento nga nila na totoo, parang may naniniwala naman, parang gusto ko na rin maniwala dahil sabi nga asong malaki. Ako naniniwala kasi kung minsan po sa amin, mayroon din pong kumakaluskos tapos kaya nagsasarado na rin po kami sa aming bahay. Ang aswang na pinaghihinalaang gumagala sa kanilang lugar. Nakita di umano ni Rosemary sa may bandang puno ng akasya. Lumabas po ako nun. Tapos nakita ko po talaga sila dito.
ko po dadaan lang po ako. Sabi niya daw po ako dumaan, di naman daw po ako nila kilala. Ang mas nakatitindig pa raw ng balahibo, walang mukha ang di manoy nakita niyang dalawang aswang. Mahaba rin daw ang buhok ng mga ito at matutulis ang kuko. Parang sasaktan na lang din nila ako, parang may ginawa ako sa kanilang mali. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin si Rosemary sa naturang puno. Parang nandyan lang po sila. Tapos, parang may bumubulong sa akin, bakit ako nandito nakatayo sa kanila sa may harapan nila. Gabi na. Dahil dito, pinagbawalan na ni Salve ang mga anak na maglaro sa kalaliman ng gabi. Naglagay na rin siya ng mga bawang na mabisa raw pangontra sa aswang sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Naglalagay ko ng bawang dito para lang pangontra sa mga sabi-sabing may aswang dito sa aming barangay. At yun, para maprotektahan ko yung pamilya ko. Ang dalawa di umanong aswang ang siyang pinaghihinalaan ng mga residente na umatake at pumaslang din sa mga alagang hayop ni Matt. Yung mga matatanda, sinasabi aswang daw. Yung katawan, kasi kakaiba yung tama ng mga katawan niya. Sa amin naman, kung makikita ko na talagang kakaibang nilalang yung gumagawa nun sa mga hayop, maniniwala na ako na aswang nga. Ayon sa isa sa mga miyembro ng Mysticism Filipinas, si Tata Bert, eksperto raw sila sa paghahunting ng mga aswang. Maaring shifter o yung may mga kapangyarihang magbagong anyo ang aswang na di umano'y gumagala rito. Shifters dahil nga nagbabago-bago ng may mga ginagamit silang langis din. May mga ginagamit din silang mga rituales, no, para magkaroon ng mga pagbabagong ito. Para mapatunayan kung may aswang nga rito, nitong hating gabi ng Huwebes, naglibot-libot ang grupo ni Tata Bert para mag-obserba. Yan. Una nilang pinuntahan ang lugar kung saan namatay ang mga biik ni Matt. Pero ito nga, itong baboy, dalawa lang, tig-isa rito. May nararamdaman ako na ibang klase ng energy rito na malakas, no? Pero kung i-identify mo na aswang, hindi. Pero isang klaseng malakas na energy na may kinalaman sa pagkapatay ng mga hayop. Pero sa may bandang pasukan, nararamdaman ko energy ng isang galit enerhiya ng isang galit. Pwedeng tao. Pero hindi aswang. Sadya. Sa galit niya, ganun ang ginagawa. Naman akong ginawa ng masama sa isang tao. Siguro baka pwedeng inggit. Yan, pwedeng inggit. Nakatulong sa akin yung nakigaan sa akin yung paliwanag na yung paliwanag nila. Pero yung bagong bagong palaisipan na naman dahil hindi akalain. Wala na yung nabarangay aswang. Kapwa ka na pala yung gumagawa. Ayon naman sa PETA o ang People for the Ethical Treatment of Animals, kung tao man ang umatake sa mga hayop, kailangan daw ipasuri ang mga ito. Actually, it's difficult to say po who hurt these animals, but based on yung photos saka yung videos that we've seen, parang yung tao that did it, if it's a person, could be mentally unstable. So we hope that
if he's proven or she is proven to be mentally unstable, that he or she gets psychiatric help. Kasi it's proven that yung killers, when they are older, meron silang history ng when they're bata, they hurt animals din. So this is considered to be a very serious problem. Sa lugar kung saan nakita ni Ka Jr. ang pinaghihinalaang aswang, wala raw silang napansing kakaiba. Merong malaking ano rin sa aking pinto na yun. Doble pali ng butas. Pumasok ko doon, lumuho doon sa mga. So nakapasok sa loob ng bahay ninyo. Sa ngayon, wala na kaming naramdaman, no, kung tungkol sa pagkakaroon ng aswang dito. Mga 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi na natin makapa kung nagkaroon nga. Sa eksaktong pwesto naman kung saan namatay ang mga bibi ni Kaigno, may namataan daw silang mga nilalang. Alin yung nasa puno ng saging? Puno ng saging? Oo, siya. Nakatago siya. Minsan lalabas niya sa ano niyo orb. Definitely aswang. Tatanong ko kung aswang, hindi daw. Mga ano na, mga aso. Habang ang puno naman kung saan di umano hinarang si Rosemary ng 2 aswang. Wala rin. Alam ang totoong tao yung nakita rito. Pero maya-maya lang, meron daw uli silang nakita. Ganun din, green suit nila. Isang miyembro sila eh. Mas malawak at mas malalim, mas ekstensibo ang paniniwala tungkol sa mga aswang sa kanayunan dahil mas malalim pa rin yung paniniwala nila sa animismo o yung kaugnayan nga nung buhay natin sa kalikasan. At dahil malalim yung paniniwalang ito, inuugnay nila ang mga paniniwala sa aswang. Samantala, para maproteksyonan ang mga residente, gabi-gabing rumuronda ang barangay pulis ng Balubad, dala-dala ang buntot pagi bilang pangontra. Sabi kasi ng mga matatanda din sa amin, magandang sandata to sa kahit anong maligno. Sa pagroronda po ng aking mga barangay tanod, pwede naman po nilang tawagan ako, kapitana, nakita po namin dito. Wala po silang nakikita, kaya hindi ko po mapapatotohanan na may aswang po dito sa aming barangay. Ngunit kung ang pulis ang tatanungin. Sa amin pong pagkakandak ng investigasyon tungkol po dyan, ito pong Barangay Balubad, kung inyo pong titignan ng paligid, mula papasok kayo hanggang palabas, ginagawa ho ang ating karsada. Ngayon ho, nagtayo ho ang mga construction worker ng parang kanilang pasamantalang tutuluyan para po sa kanilang ginagawang karsada. Meron po silang alagang aso na naiwan ng ilang araw. Na ngayon po, dahil po ang aso pong ito ay gutom, ito po ang sa ating investigasyon, lumalabas na ito po ang naninila ng mga hayop. Ang taong ito, ang siya raw kumalinga sa pinaghihinalaang aso. Ay, mabait naman yung aso, hindi naman salbahan, mabait. Saan niyo po nakuha? Kaya yung galing sa construction malon, kami na tumira, hindi naman dito. Nung una, pinagbibintangan yan, nung nadali yung baboy doon. Tinignan yan. Tingnan ko may dugo ang katawan, wala naman. It appears na talagang may mga bite marks doon sa baboy na pinatay, indicating na parang pinatay siya ng most probably ng isang hayop o isang aso. Wala naman doon sa biik na pinatay, no? Wala naman silang nakitang paw prints, no? Na masasabi talaga na indicative na aso nga yung gumawa. May konting inconsistencies eh. Kumbaga, kung nagugutom yung aso, ba't di niya kinain yung biik na pinatay niya? Kinagat lang niya, tapos pinatay lang niya, no? Tapos nakalipat pa siya sa isang kulungan. So medyo parang hindi naman typical na gawain ng isang nagugutom na aso yun. Baka may taong namemerwisyo lang. Samantala, sa ganitong mga panahon na walang kasiguruhan kung sino nga ba ang nasa likod
ng di umano'y mga kababalaghang ito, mahalagang maging mapanuri para hindi tayo mabuhay sa katatakutan.